Hello Amlan, hello world. So Sabbath day karon Sunday pa magpahabol ako og message ninyo nga ako nakatunan sa among simbahan sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Mo share lang ko nga kami karon nagtuo kami na may buhing propeta. So kung naibang propeta sa Biblia silang Mateo, silang John, silang kinsa pa, silang Luke, silang Paul, napoy mga propeta diri sa nga buhi sa among church nga like few years ago, last year or 2 years ago, na siya message nga about peacemaking, being peacemakers, or kung na kayo makaaway, mag-avoid ka, kung nakaaway ka na lang, magtig-peace ka niya, magtig-reconcile ka niya. So, we as Christians, as followers of Jesus Christ, we need to be peacemakers. Muna siya. So, nakauna-una po ko, it gave me an impression ba nga, why is he like emphasizing on peacemaking? Then nakarealize ko nga, it could be because dagang mga conflicts and wars and disagreements and kanang panagbingkil diri sa kalibutan karon. Sa naibalaan gay nako nga bisag ubang masimbahan diri sa Negros Oriental na mga friends nadyo mga pag nag-away-away sila simbahan sa mga families, sa communities, ug labi na karon sa social media nga nauso na karon nga grabe ang ubang mga tawo nga bisan bitaw tigsimba sila, Christian sila, buutan sila, magginoo sila, pero kung makasulti bitaw sa Facebook, sa social media, grabe makapilig words nga mga pakasakit sa isig katawo, makayon bitaw ko nga hala ako makatawa na lang ko kay makayon ko nga di na ako nakaya kay if we have the best relationship with the Lord, like para nako di na ko makialam kayo sa mga unsay kipangsulti des uban kay murag ila po nang tulubagon sa Ginoo. Pero murag bag, how dare them being Christians and church going people to be that harsh and mean. Grabe mga pinulungan, mga away sa Facebook. So murag makurat lang ako makatawa na lang ko kakuyaw ba anak kay murag bag, it's abominable to the Lord. The Lord doesn't want us say like bad words. So muna siya kung focus karon kaning sa law na nato na siya sa atong common English dictionary nato. Gitawag na siya kanang slander, kanang murag imong gub-on ang reputasyon sa katawo, pakaulawan nimo siya in public, or oral defamation, nakagipang utter nga ma-words niya nga makasakit kayo, nga makapang-minus niya, makapakaulaw niya. So na mga imprisonment na daghang penalties gitawag na besmirched reputation kay giguba na to reputasyon sa katawo, delikado po na sa law. Since pastor mo karon magsangyaw magko, so more on kuan ko kaning mga words bitaw nga ato ibase dili lang sa balaod sa yuta law of the land, pero sa Bible, sa scriptures, kung siya nasulti po sa scriptures, mahitawngod aning mga slander, oral defamation, besmirched reputation, unsa pa ng ubang mga words, false accusations, mga inana ba, gitawag ni siya sa Bible, more on ang word anis gitawag profanity, or kanang pagsulti og mga masakit o mahugaw nga mga dili maayo mapulong sa isig katawo. Profanity from the word profane, the words nga mga dirty, mahugaw nga masakit nga dili maayo isulti against ang Ginoo ana, dili siya malipayon ana. So makuha na ko mo share lang ko ninyo kay Sabbath day pa karon, Sunday pa karon, kita unsay pulong sa Ginoo kay lisod kay balik ako Kristiyano ko, nag-sermon pa ko, di man po ko perfect, tapos makita ninyo nga grabe ko musultig, masakit nga mapulong, nakadaghanan na ba sa sakit nga mapulong, mga tao labay sakit, taas po kay garbo nga, di man po mo sorry, dili kay nga pasaylo ako, I didn't mean to say that, tapos pasensya na kay hubog ko ato, init ako ulo, or na-depression sa ko uto, o nakoy kaaway magud dito, nasulti na ko, pasay di po kasulti na, so careful ta sa atong words, nga magawas atong baba, kay kuan na maka-apekto na sa to kaluwasan kay dili gusto sa Jesucristo ana. Ug even kanang bisag dili Christian nagtuo sa God, ang general God wouldn't want us to utter, to say kanang hurting, harsh words against our fellow men. So mabasa lang ko sa Bible like there was one time nga Jesus Christ was asked by these apostles usually ba, nga is it good to eat food offered to idols? Tama ra ba nga makaon tag pagkaon nga gi-offer sa mga Diyos-Diyosan? Ang tabag ni Jesus Christ ato, if I'm right, ingon siya nga mas importante kung unsay nigawas sa imong baba kaysa sa sinusulod sa imong baba. So pasabot og dili kay siya particular kung unsay atong gikaon, kung gikan ba offered to idols, pero mas particular siya kung unsay mapulong nga nigawas sa atong baba. Kung dili ba kung sakto ba, righteousness ba, inspiring ba, godly ba, or wickedness. So there is a Bible po diri sa Mateo, gisulti diri magkuha scripture sa kana gyud gisulti diri na siya. This Matthew chapter 12 verses 36 to 37 in siya. I tell you,
On the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. So si Jesus Christ nisulti ani siya nagsulti ko kaninyo sa adlaw sa paghukom ni Hesus Kristo nga ang makatawhan kita makatawhan matubang niya, we will give an account atong i-present tanan natong binuhatan diri sa kalibutan, apil na atong mga gipangsulti gikan sa atong mababa for every careless word kada mga wala mahinungdan nga wala nato ginahunag maayo nga gipangsulti ni gawas sa atong baba ato nang itubag sa Ginoo. For by your words pinaagi sa atong mapulong we will be justified, and by your words you will be condemned. So kung maayo atong mga pulong luwason ta, pero kung dili maayo atong mapulong pwede tang ikatagak nato nga dita madawat sa kingharian sa langit. Ug daghan pang mga scriptures diri ha, kadaghan ko diani sa Bible naka verse nga kita kung Christians ta careful ta sa atong sulti. Makapanimalos ta sa atong kaaway na natay gikalagutan, masakitan siguro nato even sa public, pero what if sa judgment na sa Ginoo ato man natubagon sa may atong buhaton ana magdali-dali patag pangay pasaylo usa bawion nato to words very lisod na kay so ulahin na unyang mahay. So ako nag-warning na po ko ninyo, appeal na ako kay ako di po takalika atong baba usahay at ipasulat sa social media murag makasakit po sa mga si katawo. Okay, or kana false dili pagid mayo. Then dito sa Ephesians chapter 4 verse 29 si Apostle Paul isulti ani siya, watch the way you talk, bantayi ang pagsulti nimo, let nothing foul or dirty come out of your mouth, say only what helps, each word a gift. So wala di laing mga mahugaw, mga sakit nga mapulong nga magawa sa atong baba, musulti na tag something nga makatabang sa sikatawo. Diri po sa Matthew chapter 5 verse 22, but I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Kung nasa ko kasi sikatawo nimo kuha siya pwede ka paghusgahan ka. Whoever insults his brother, kung mag-insulto kasi imo isikatawo imo igsuon brother imong fellow man nimo, will be liable to the council, manubag taani samot tag imong inon nga buang kabalo na taani. Sa Colossians chapter 4 verse 6 din siya, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. So ato ko na sinultian, dapat gracious kaayuhan, ikalipay nga murag lami na seasoned with salt, magitimplahan asin lami. Colossians chapter 3 verse 8, but now you must put them all away, anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Kana mga di maayo mapinulungan dapat undangon nato. Ephesians 4:29, let no corrupting talk come out of your mouth. Kana mga corrupting, kana mahugaw, kana murabitag dili limpyo ato na siyang ilikan sa tong baba. Ephesians 5:4, let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking, kana mahugaw nga makainsulto nga bisag mga joke, bawal balin taghana diri. Proverbs, Timothy, Psalm, tanan, Psalm, set a guard, O Lord, over my mouth. So niampo si David ani sa Psalm nga, guard tabangi ko pagdala guardia sa akong baba nga di ko kasultig di maayo sa sikatawo. Kato lang. So I mean ang ako lang gusto ipabot ninyo nga as Christians or even those people who believe in a divine God nga moagree pud sa Bible nga gi-share na ko karon nga dapat careful ta sa atong mga pinulungan kay again manubag ta sa Ginoo, di lang sa atong desire, di lang sa atong nilihukan, kundi dili kani atong gipangsulti ni gawas sa atong baba, manubag ta. Ikaw, ako, manubag ta. So careful ta. Kung dili maayo ang isulti, dili maayong isulat, una-unaon think before you click. Una-una kay nakabalo siguro ka isikatawo, nakapasakit siguro ka, nalipay ka, pero ang ending ana, we will all die magod and then we will face the Lord on our resurrection sa iyang second coming. Pangutan-untan niya, kani imong gipanulti ba to bagas ani ngano nanulti makagmasakit sa sikatawo. So sa may ato itubag ana, mabakwi pa ba nato, mabalikan pa ba nato? Wala na, kay final exam na, face na tan Jesus Christ. Final ko ana nato ng judgment na taga na tag verdict ko asa ta dapat ibuta sa Ginoo. So manubag kita. So walay sala, walay wickedness nga makalusot kang Hesus Kristo ato guna siya tubang. So ato lang gyud nga as Christians magtinabangay ta nga magmalinawan itong una-una, dili ta magdumot, dili ta magsulting masakit nga pulong para dili ta kinalang mo sorry kay lisod sorry. Kung naa maganing pasakit nato, di ta matempt, di ta padala kay
sige, kung nagpakasala siya, di magpakasala, tira po ka pa. Kamu nang duha noon magpakasala, di kamu magtubag sa Ginoo. So taas na noon kayo ang naapilan noong pagkakasala tungkol sa uban. So let's just be peacemakers. And one of being peacemakers is to watch the words that will come out from our mouths, because we will be accountable thereof to the Lord for whatever words we speak, words that come out from our mouth. So I share this with good intentions in the name of Jesus Christ. Amen.